Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Isa na namang makabuluhang episode ang hatid namin ngayong linggo sa mga kwentong solid na solid sa bayanihan. Wala man po si Manoy Wilbert dito sa studio, makakasama pa rin natin siya ngayon via Zoom. Good morning Manoy Wilbert! Morning Jelly at good morning mga kapuso. Nasaan man pong panig tayo ng bansa, tuloy-tuloy po ang ating pagbabayanihan at tulungan para po sa ating mga kababayan. Katulad po ng mga kwentong ibabahagi natin ngayong umaga sa inyo. Kaya walang bibitiw sa inyo dahil sa pagbabalik ng si Manoy ang ninang ko, pupunta tayo sa pinakadulong probinsya sa south ng Pilipinas. Tawi-Tawi! Bakit nga ba tayo napadpad doon? Ano po ba yung mga suliranin na kinakaharap ng mga estudyante niyo? Mahirap kasi siya, yung nakikita mo yung bata. Yes ma'am, good morning ma'am, pero walang laman, lutang. Sabi niyo nga po, 88 years old na po kayo. Hanggang kailan niyo po gustong mag-volunteer po dito? Hanggang kaya ko po. Hanggang kaya? Opo. Hanggang kaya na. Ikaw, ako,
Magandang araw mga kapuso, nandito ako ngayon sa southernmost province ng bansa, ang Tawi-Tawi dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tahanan ng Bonggao, Tawi-Tawi ng magagandang likas na yaman at makulay na kultura. Ngunit sa likod ng payak at payapang pamumuhay, isa sa mga hamon na hinaharap ng rehiyon ang problema sa edukasyon. Naitala ng Philippine Statistics Authority ang highest illiteracy rate dito noong 2015. Sa loob ng 100 mag-aaral sa grade 1, 17 lamang ang nakapagtatapos ng grade 12. Alamin natin ang kwento dito sa Barangay Tubig Basag at Barangay Lakit-Lakit. Ilan po kayong nakatira dito sa bahay niyo, Nay? Ang po, tagto. 12. Isang dosena kayo nakatira dito. Ilan po ba ang anak niyo, Nay? Ito. Ito, may apo na po. Ilan ba po ang apo niyo, Nay? Siyam. Dami na po, no? Asan po si Mister? Ito yung kay banana si Tangkay. Bana ko, yari, yun. May sakit siya, ma'am. Ay, Hindi na siya makatarabaho. Matagal na siya hindi makatarabaho. Asan po siya, Nay? Sakit yung tiyan din siya ba? Matagal na po masakit may ang ulcer tiyan. siya. Hindi na siya makatarabaho, matagal na. Ang kanang yung nakahintay yung anak ko sa school, bisan mabaya pa siya yung mag-school. Wayroon iban ko mag-usaha. Kami yung nag-usaha. Na mabaya siya mag-school sa wayroon na gasto niya. Di wayroon na mag-usaha pa mo. Nay, ilan po ang pinapaaral niyo ngayon? Sampay pa po ko unom. Ano po ba ang pinagkakakitaan niyo, Nay? Magpulot yung kuwan, sako yung sa basura. Ano pong reaksyon ni Rasidy na hindi siya makapagpatuloy ng pag-aaral? Nagput siya karon sa baya niya. Mabaya siya mag-school sa wayron iban ko. Kay iban ko biya mag-usaha, biya nagagalakal mga kami. Gaman kami nakautang. Limuhay nagalakal. Gusto niya mag-aral, ma'am. Sa walang way mag-usaha kami. Sa tingin niyo po ba, posible po bang makabalik ulit siya sa pag-aaral kung magsusumikap po siya sa trabaho? Mabaya yung mag-school, pus-pus. Magusto siya mag-school. Kung mag-school ni mama ko lang, mamanghod, magulong dahil sa bako. Yun siya, yad to nagpuput basura, yad to naglalapa, tanong-tanong. Gaano po ba kahirap ang pagpapaaral, pagbubuhay po sa mga anak mo ngayon? Masigpitin, magbuhi, ay masigpitin, yung kabuhianan sa bisan masigpit, yung kami, magawra kami, magpa-eskulahan, na kamo na ni kayan, simbiya kanyo, laong niya, aun usaha, magpa-eskul kami, misang kami masigpit, nituyuan na mo, amin paray sa mga anak na mo, sumanyang. Bisan na kumalugaw-lugaw yung pagkaon nila, basta rin dayaw kakitaan sintawin, mistang alawang baran. Madalas na kahirapan ang nagtutulak sa mga kabataan para huminto sa pag-aaral. Ngunit para sa iba, ito rin ang naguudyok sa kanila para magsumikap at makaahon sa hirap. Ako po ay Senior Aida DJ Ainal. Ang trabaho ko po ay nagbe-vendors dito sa Abdul Manap Elementary School. Ang trabaho po ng asawa ko ay farmers. Mahirap po ang magpapaaral sa 6 na anak. Bili ako ng notebook. Hindi ko kaya bilhin lahat sila. Pero ano ang ginagawa ko? Magbili ako ng 10 or 12. Tapos ihati-hati ko sa kanila. Pag may kasama ako na may uniform sila, may mga anak silang maliliit, yung kasya sa anak ko, hihingiin ko na lang. Sabi ko sa akin na para hindi na ako magbili. Kung may magbigay na sa akin, masaya na ako. Mabait din ng mga anak ko, nakakaintindi rin sila. Sinusuportahan ko po ang anak ko para sila makatapos sa pag-aaral, para hindi sila tulad namin na magsasaka,
nahihirapan, maghanap ng buhay. Gusto namin makita yung mga anak namin tulad ng mga nag-teacher sa hospital, yung mga nurse. Ang sabi ko sa mga anak ko, pag nagkatapos kayo sa pag-aaral, kahit walang lupa, mayroon na kayong katibayan sa sarili nyo. Kahit saan kayo magpunta, may natapos na kayo. Ang mensahe ko po sa mga anak ko, sana makatapos kayo sa pag-aaral at makahanap kayo ng trabaho, na magkaroon kayo ng magandang buhay. Isang matinding hamon hindi lang sa mga mag-aaral, kundi maging sa mga magulang ang matustusan ng edukasyon ng kanilang mga anak. Sa problemang hatid ng illiteracy o kamangmangan, mabigat na pasanin din sa ating mga guro ang responsibilidad na tulungan ang mga kabataan sa kanilang komunidad. Ma'am, gano'n na po kayo katagal nagtuturo dito sa Buhay Elementary School? Almost 5 years. Ay, matagal na rin. Bakit po pagtuturo yung pinili nyo dito sa Tawi-Tawi? As a teacher, hindi ka lang nagtuturo or hindi ka lang nagtuturo for the sake na may sweldo ka. Nagtuturo ka kasi gusto mo i-change yung life nila. Meron kang kapangyarihan para i-mold sila ng tama. Ramdam ko yung emosyon mo tsaka kung gaano mo kamahal yung mga estudyante mo. Ano po ba yung mga suliranin na kinakaharap ng mga estudyante niyo? I blame myself. Bakit ganon? Hindi fair. Hindi just. Sabi ko, bakit yung lapis mo na ganyan, putol? Sabi niya, binigay niya na sa grade 1. Tapos sabi ko, ano ba itong problema nila? Paulit-ulit na lang. Mahirap kasi siya. Yung nakikita ko yung bata. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Pero walang laman, lutang. Ay, yung bata talaga, kahit naghihirap, parang porsigid daw sila na mag-aral. Despite of yung kahirapan nila sa buhay, yun ang siguro yung fulfillment nila bilang mag-aaral. Bale, determinado yung mga estudyante nyo. Ano nga po ba yung ginagawa nyo tulong para sa mga estudyante nyo sa sariling paraan? Ang sa amin, hindi lang ako, siguro kasama ko na yung mga teachers ng Buhay Abasag. Parang nag-ambag-ambag din sila yung mga pangangailangan ng mga bata. Yung mga activity, kami ang nag-shoulder ng expenses. Wala ni isang kusing na nagbibigay sila ng contribution. Kami mismo ang nagbibigay, kami ang naggagasto. Oo, wala. Ano kaya sa tingin nyo ang solusyon dun sa mga problemang nabanggit nyo? Siguro, aside from the teacher, kailangan din magtulong-tulong yung parents, government, kung may mga outreach program. Actually, may Pantawi din naman sila, may 4Ps din sila. Pero hindi sapat yung 4Ps. Ano na lang po ang mensahe nyo para sa mga estudyante? Walang imposible. Bukod sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang, pasan din ng mga guro ang malaking suliranin sa edukasyon. Hindi lang po dito sa Bungaw, Tawi-Tawi, pati na rin po sa mga paaralan sa malalayong lugar sa Pilipinas. Balik muna sa inyo, Manoy at Shelly. Nakakabilib naman yung mga guro dyan sa Tawi-Tawi. Salamat, Patricia! Ang ganda ng Tawi-Tawi. Nakakalungkot nga lang dahil sa kahirapan. Maraming kabataan na napipilitang huminto sa kanilang pag-aaral. Para mas maliwanagan tayo sa problemang ito, kasama natin ngayon ang mga expert na sina Ms. Pamela Villanueva, Teacher 3, journalism trainer at dating DepEd TV broadcaster. At ito naman, suki na natin dito, si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. O, ito na nga. Pag-usapan natin, ang pag-aaral dito sa Pilipinas, libre. Ang primary, secondary, hanggang college. Bakit parang ang hirap-hirap makapagtapos itong mga batang ito? Bakit hindi makapagpatuloy sa pag-aaral itong mga bata na ito? Marami kasi talagang factors na i-consider natin. Though libre ang matrikula, yung araw-araw na ginagastos ng bata, pamasahe, baon nila, pagkain. Sige, breakdown natin. Pamasahe, baon, pagkain.
mahirap mag-aral ng walang laman ng tiyan. Diba? Kasi pag kumukulo ang tiyan mo, paano ka makaka-focus sa pinag-aaralan? At hindi rin natin maiiwasan na may mga pagkakataong mayroon silang mga kailangang dalhin sa classroom. Siyempre. Para sa mga proyekto o gawain nila, hindi naman ito kasama sa ibinibigay ng gobyerno. Mayroong... Ang libre lang talaga ay yung pag-aaral. Hindi kasama yung notebook, lapis. Okay. Maswerte ang ilang mga locations. Yes. Ibang eskwelahan. Ang local government nila ay talagang kaakibat ng mga paaralan na nagbibigay ng suporta, nagbibigay ng mga notebooks, pag-opening of classes. May mga ganong pagkakataon. Para sa mga kabataan ng Bonggao, Tawi-Tawi, kanina sinabi ni Patricia, sa 100 na nag-grade 1 na estudyante, 17 lang ang nakakatapos ng grade 12. Bakit? Una kasi riyan, syempre, gaya ng nalalaman natin, masyadong ang ating kultura, dikit ka talaga sa pamilya mo. At mas nanaisin mong solusyonan agad yung bagay na makakapagpaginhawa sa pamilya. Kasi naman talagang yun ang priority, pamilya, di ba? Pamilya, yun. Kaya instead of going to school, they would rather help their parents. They would rather help their family. And that's what it seems like here. Yes. Lalo na kapag marami kang challenges na gano'n, di ba? Ang daming mahirap eh. Sige, Asek, ano masasabi mo? Well, Miss Jelly, tama yung nabanggit ni Teacher Pam, marami talagang factors na nakaka-apekto sa pag-aaral ng isang bata. And one of the interventions of the national government is the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ano po ito? Ito yung Philippine Conditional Cash Transfer, which is an investment in the human capital, particularly in the education and health. May ganon. And ito ay ini-encourage natin yung mga bata na mamuhunan sa kanilang edukasyon. Because kinakailangan mong maging marunong, makapagtapos sa edukasyon, maging malakas at malusog, so that in the future, you will be gainfully employed. Tama. And you will have a better fighting chance, no, for a better future. Kasama pa rin natin si Manoy Wilbert. I'm sure siya merong gustong itanong. Manoy Wilbert, ikaw, anong gusto mo itanong sa kanila, sa ating mga teacher at saka kay Asek? Ang galing, no? Napanood ko kanina yung problema, no? Ako'y nalungkot, no? Dahil itong ating mga tinatawag na pag-asa ng bayan, hindi natin nabibigyan ng kakayahan, no? Napipilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan, no? So, nalungkot din ako nung narinig ko sinabi ng isang magulang kanina, no, na pinag-aaral nila, pinipilit nilang mapaaral, pero ang sinabi doon sana wag na maging katulad nila magsasaka lamang pagkatapos, no? So nakakalungkot pakinggan yung mga ganyan. No? Isa lang ang tanong ko actually, no, Asek and Teacher Pat, no? Kanina nabanggit na ni Asek yung 4-piece, no? Pero alam ko, kulang na kulang ito, no? Yung 300 at 500 pesos, kulang yan kada buwan, no? Meron pa bang ibang programa? Kasi ang nakita natin dito talaga kakulangan sa kagamitan, kulangan sa mga supplies. Meron bang ibang programa yung gobyerno, Asek, para dito? Or yung DSWD or sa DepEd, meron ba tayong nalalaman na programa na patungkol sa mga ganito o sa mga supplies aside from 4-piece na nabanggit nyo na kanina, no? Kasi yun na nga, no? Yun ang problema talaga dito, no? And ano ba yung suggestion ninyo, no? Sa akin kasi bilang mambabatas, meron ba kayong may suggest para masolusyonan itong mga ganitong problema, no? Kung may kailangan ba tayong ipasa o ihain na panukala para po masolusyonan yung mga ganitong pangangailangan. Yes, Asek. Yes, Miss Jelly, tama po yung nabanggit ni Kong Lee na hindi nga po sapat yung natatanggap ng ating mga 4-piece beneficiaries, no, na mga conditional cash grants. Kung kaya nga kanina, nabanggit ko na yung mga beneficiaries natin mula sa programa ay maaari din naman nating i-assist sa Sustainable Livelihood Program. Dahil sabi nga natin, ang DSWD, merong apelyido yan. Hindi lang yan social welfare, apelyido niyan, development. So hindi lang tutulong ng hindi lang social safety nets ang ibinibigay natin, no? Hindi lang immediate assistance. Tuturuan din. Tuturuan din po natin. So paano ba yan? DepEd, Teacher Pam, kayo ba meron? Kasi alam ko, sinabi mo kanina na in the beginning of the school year, merong konting school supplies na binibigay. But obviously, kulang ito. Lalo na, hindi na sila gumagawa ng project para na lang wala nang kailanganing ilabas na mga kagamitan at pera yung mga bata. Pero, meron ba kayong binibigay na in-kind, like school supplies for the kids in the middle of the school year?
in the middle of the school year, ang tanging nagagawa po ng DepEd o ng mga guro sa loob ng classroom ay aming ini-implement ang iba't ibang learning modality po na pwede naming ma-implement kapalit ng paper and pen o kaya ng mga bagay na gumagamit sila ng Manila paper or anything. Kaya nga po, dito ngayon natin nasusubukan ang teknolohiya. So, walang kahit na anong bayad. Manay Wilbert, in short, hindi sapat talaga. Paano ba yan? So, kasama yun sa solusyon. Talagang, kaya Jelly, talagang nagpapasalamat tayo sa mga guro, no, na talagang nagmamalasakit sa kanilang mga estudyante, sa ating mga kabataan. Pero napakahalaga na tutukan natin ang edukasyon para matuldukan po itong tinatawag nating intergenerational poverty. No? Napakahalaga po nito kung ang yaman na mamana, yung kahirapan na mamana rin. No? Kaya empower natin ang mga kabataan pagdating sa edukasyon kasi napakahalagang yaman po ito para sa kanila. Yes. Ayan ang nakuha natin ng mga sagot. Maraming salamat sa ating mga eksperto. Sa aming pagbabalik, isa pang pagsasanib puwersa para pangalagaan ang kanilang komunidad, ang pinuntahan ng si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Magandang araw mga kapuso, nandito po ako sa isang barangay na may pinakamalaking populasyon sa buong Pilipinas, Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa datos noong 2020, nasa 261,729 na mga residente ang naninirahan dito sa Barangay Bagong Silang. Kaya naman sa malaking sakop na ito ng barangay, malaking hamon ang pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan, at kabuhayan dito. Tinataya na sa bawat isang pulis na naninilbihan sa Bagong Silang, nakatoka sa kanila ang 4,000 residente na tungkulin nilang pangalagaan. Kaya naman napakalaking tulong na sa harap ng pagdami ng populasyon at numero ng krimen na nagaganap sa Barangay Bagong Silang, kasabay ang umuusbong na volunteerismo ng ilang mga residente dito. Ang grupo ng Peace and Order and Community Welfare Volunteers. Alamin natin ang kwento at mga pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan na bukal sa pusong naglilingkod para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Tay, ano po ba yung kadalasang ginagawa nyo bilang isang voluntaryo po dito sa Force Multiplier? Kami sa eskwelahan, nag-service kami mga bata, ang maliliit. Nilisin natin namin doon sa magulang na sumusunod sa kanila. Mula sa eskwelahan po, kayo po ang naghahatid sa mga bata? Oo, dyan sa labas. Sinasamahan niyo po. Minsan, sa simbahan naman kami. May kadalasan sa school. Ano po ba yung pinagkukuhanan niyo ng pangkabuhayan? Wala po, ma'am. Titinda ko ng pandesal, munay, umaga, pansal, hapon, munay. Ilan po ba ang anak niyo, Tay? 5 po, pero ang isa, nandun sa Iloilo nakatira. Isa naman sa Cavite. Ang panganay naman, namatay na. Bali, 4 na lang ang anak ko. Yung bunso naman, tutulak na ka dito, nangangalakal po. Si Mrs. po, Tay? Patay na po. Yan na lang ako nakatira sa anak ko na nasa Tala po. Kasi dito sa Silang, wala na kami tinitirahan, wala man mag-aalaga sa akin. Doon na lang ako sa kanya. Kaso lang, wala siyang trabaho, simula ng December hanggang ngayon. Minsan, di ako maalok ng pagkain, sa labas na lang ako makakain. Mabuti naman, itinda ng kanin. Nakakain ako. Hirap talaga mo. Aris ako.
tulak nila sa labas. Parang di ako tumira sa kanila. Isisiyaw sila bakit ako napunta sa kanila. Ako, di naman ako ibang tao. Magulang ako. Tay, sabi niyo po hindi kayo nakakatanggap ng sweldo dito. Paano niyo po natutustusan yung mga anak niyo po, Tay? Kung nagkakalakal, minsan ata. Yun, bunso ko, kasi wala naman siya asawa. Sabi ko, magsipag ka pa, may pambigay tayo, ulam. Ano na lang po ang hiling niyo para sa grupo niyo po, sa Force Multiplier Civilian Group po? Ano po ang mensahe ninyo, Tay? Kahit tayo di nakakatanggap ng sahod, basta makatulong tayo sa komunidad natin, okay na yun. Sa kakulangan ng kagamitan, maituturing na napakabigat na pasanin ang pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa komunidad. Ako po si Jocelyn Bernal, taga-Bangsilang po ako. At ang hawak kong grupo ay Volunteer Support Group, Community Task Force. May 3 po akong anak. Ang panganay ko po is graduate na po sa college. Tapos yung pangalawa ko po, nagtatrabaho na po. Then yung bunso ko is incoming college na po siya ngayon. Ang asawa ko po ay nasa ibang bansa po siya. Ting nasa ibang bansa siya. So ako talaga yung naasahan ng pamilya ko. Ano po ba ang nag-udyok sa'yo na maging miyembro po kayo ng asosasyon po? Dahil nga ito ay talagang volunteer, siguro nasa dugo ko na talaga siguro yung pag-serve, pag-volunteer. Kasi nung bata pa ako, ganoon na rin talaga yung ano ko yung hindi ko kayang tiisin kapag may kailangan ng tulong, kahit sabi nga hindi naman ako mayaman diba? Pero sa pagtulong hindi naman kailangan na maging mayaman ka Ano po ba, ma'am, yung karanasan nyo para mag-udyok po sa inyo sa pag-volunteer po dito sa asosasyon? Muntika na kaming i-massacre. Yun, tapos muntika na akong makidnap. Yun, tapos naka-experience din ako na may binaril sa harapan ko mismo. Kaya siguro, nandito ako sa larangan ng pagsiservisyo, nakasama dito sa mga kapulisan. Doon sa karanasan ko, na parang nagbuo ang loob ko. Sabi na tanggal yung takot ko, hindi porke babae, mahina. 1990 po, bagong taon yun baka 30 minutes na lang para magano na yung papasok ng bagong taon. Basta biglaan na lang narinig ko nagsisigawan. Then pagsilip ko sa bintana namin, papunta sa kusina, nakita ko kung paanong tagain yung tito ko. Nakita mo talaga? Yes, kung paano niya saluhin ng taga. Tapos yung nanay ko paglabas sa pinto, nakita ko na yung pagsaksak, pero hindi naman tumama kasi nadula sa dugo. Tapos yung lola ko na may tama na kasi gumanon siya tumama sa kamay. Bigla kong lumabas, umikot ako sa bahay namin at papunta ako sa kusina. Yung tao na hinila ko palabas. Ilang taon po kayo nangyari? 18. Tapos nakipagbunuhan ako doon sa itak niya. Pero kahit nagaw ko ng itak niya, naitapong ko, hindi ko pa rin siya binitawan. Hinila ko pa rin talaga siya, nilayo ko talaga, hinatid ko sa bahay nila mismo. Kakilala niyo po yung... Kakilala namin. Anong naging epekto sa pamilya niyo yung nangyari? Na nabawasan yung saya, kasi dati, lagi kaming masaya sa bahay. Lagi kaming masaya, yun ang namimiss ko. Sa totoo lang, yung Pasko, yung Pasko namin ang hinahanap ko lagi noon kasi masaya kami ng Pasko Daming mga kamag-anak namin nandun kasi talagang sentro siya. Pero tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay, ganun talaga. Pag-usapan natin yung VSG naman, ano ba ang layunin ng grupo na ito? Ang layunin po ng VSG, simple lang naman po, lalo na sa mga member ko, maging mabuting tao lang po sila. Maging mabuting tao para kabawasan na sakit sa ulo ng lipunan. Meron tayong responsibilidad sa lipunan. May magagawa tayo Naniniwala ako na may magagawa tayo para mabago yung lipunan, mabago yung tingin nila sa mga kababaihan.
Kabilang nga po sa mga hamon na kinakaharap ng mga peace and order volunteers dito, ang mga pagkakataon na nalalagay sa alanganin o panganib ang kanilang buhay. Ako po si Carlito de los Reyes. Narito po ako ngayon sa Simone ang ninong ko para maihayag ko rin yung layunin ko bilang isang leader ng Philippine Cops Patrol. Mga kaibigan ko, matagal na silang volunteer. Ngayon, sabi ko baka pwede ako sumama sa inyo. Magbo-volunteer ako para medyo makatulong naman sa komunidad, sa mga kabataan. Tungkulin ko rin masugpo yung kriminalidad sa komunidad natin, sa amin. Tapos yung mga kabataan na yan, hindi na napapariwara. Minsan yung may snatcher, unang hold up, hinabol namin. Kaso mas mabilis sila tumakbo kasi alam nila yung dadaanan nila madidilim na lugar. Pagka madilim na lugar na, hindi na kami dumidiretso kasi maaaring may nakaabang doon. Noong una, yung isang anak ko, na inaasar ba ako na, paano mapapala mo dyan? O bakit? Mas maganda ito, nandito ako, nag-ano ko. Sa komunidad, yung bilang isang community leader, na sana masuportahan kami, huwag kami lalaitin. Kahit wala kami sahod, inaalin namin yung buhay namin, tungkulin namin, pati oras namin, nasa komunidad na. Kaya kailangan, suportahan na lang nila kami. Dahil sa kakulangan ng suporta at tulong para sa mga barangay, tulad ng Bagong Silang, pasan ng mamamayan ng responsibilidad at pagsubok sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kaunlaran ng komunidad. Kaya't para sa mga kababayan natin iniaalay ang buhay nila para sa kapakanan ng kapwa, kailangan rin nila ng suporta para maipagpatuloy ang kanilang mabuting layunin. Balik muna sa inyo, Jelly at Manoy Welbert. Pat from Tawi-Tawi, biglang kalookan ka naman. Salamat sa kahanga-hanga at very inspiring na kwento ng mga volunteer dyan sa Caloocan City. Minsan talaga, yung mga very challenging at hindi ka nais-nais na karanasan natin ang magtutulak sa atin na masigurong hindi na yun mauulit at hindi mangyayari sa iba. Para talakayin ang usapang ito, kasama natin ngayong umaga ang mga expert na sina Police Major Edsel Ibasco. Good morning po sa ating lahat. Commander ng Substation 12 Barangay, Bagong Silang, Caloocan City. At si Mr. Donald James D. Gawe, Executive Director ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Hello po. Magandang umaga po. Okay, pag-usapan natin kasi nakakabilib talaga ang dedication ng volunteers para masiguradong ligtas ang kanilang komunidad. Pero paano naman yung kanilang kaligtasan? They are doing this na wala silang sahod, volunteer talaga. Pero I'm sure nalalagay sila sa peligro. Kanina, kinukwento din nila na umiiwas na rin sila kasi masyado ng peligroso. Paano po ba yan? Kami po ang kasama nila paglabas at sinisiguro namin po ang kanilang kaligtasan. Hindi po namin sila basta-basta pinapalabas. Kaya nga po ang ginagawa ko, pag magkakandak po kami ng law enforcement checkpoint, ay nagkakaroon po kami ng briefing kung saan sinisiguro namin dyan, tinatakel namin dyan, yung kaligtasan ng lahat. May instruction na ito lang ang gagawin ninyo, hindi pwedeng dyan, may Yes, briefing na nagaganap. Yes, ma'am. So itong mga ito ay official volunteers, ibig sabihin kailangan nakaregister din sila sa presinto. Sa presinto? Meron po kami. O sa barangay? Sa amin po, ma'am, sa opisina namin, meron po kaming memorandum of understanding na pinipirma. So may usapan talaga, may grupo. Yes, ma'am. Si Sir Donald, siya ang Director of Philippine National Volunteers. Yeah. So paano po ba ito? What do you do exactly and how do you help this community? Yung mga volunteers na napanood natin kanina. So ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, tayo po yung gumagawa ng polisiya, sama po of course yung Congress patungkol sa volunteerism. So ito yung kayong in charge sa guidelines? Sa guidelines, opo. At yung napag-usapan po kanina tungkol sa safety ng mga volunteers natin ay ito po isang prinsipyo sa volunteerism for development kung tawagin na
katungkulan po ng isang organization na nag-i-involve ng volunteers na pangalagaan ang mga volunteers. Ito po yung tinatawag natin na duty of care. Kaya mahalaga po yung nabanggit ninyo kanina na sila kasama sa isang formal na organization. Kasi yun po yung tungkulin ng isang organization na dapat ensure nila yung safety. Tapos alam ng pulis, kailangan official, registered sila. Opo. Oo, kasi nakikita naman natin, may mga heroes tayo kung tawagin. Oo, baka na kasi, spontaneous. di ba? Oo, bigla na lang, ay volunteer ako, pupunta na ako doon, di ba? Halimbawa, may nakitang nalulunod, tapos tinulungan mo yon. Dahil doon ay kayo po ay namatay, yun po yung sinasabi natin na spontaneous volunteering na hindi rin naman po natin mapipigilan minsan. Syempre. Oo. Pero yun na nga po, maganda kung tayo po ay isang kasama sa isang formal na grupo para yung ating safety ay tinitignan ng ating organization. I'm sure si Manoy may gusto ring itanong katulad ko. Ellie, no, base dito sa mga narinig ko, no, meron lang akong few questions actually. No? Una sa lahat, ano ba yung talagang police ratio no, sa pagdating sa ating pong mga, paano ba yung tawag dyan? Police ratio sa ilang police para sa ilang mamamayan. No? Ano ba yung standard talaga? Kasi kanina narinig ko, 1:4,000 yata dyan sa Bagong Silang. No? Ano ba yung national standard talaga? No? Ilan ba talaga yung ratio? Ang pinaka-ratio po, sir, is 1:500 or less than 300. Yun yung talagang ratio. So talagang ang laki ng kakulangan sa ating mga kapulisan. No? Kasi dyan sa Bagong Silang, 1:4,000. No? Kaya kailangan talaga magkaroon ng volunteers no? Para sa mga force, para magkaroon ng force multiplier, kumbaga. No? Yun yung tinatawag natin. Kanina nabanggit din na meron ng Republic Act para dito sa mga volunteers. No? Wala bang template talaga? No? Yung, kasi napag-usapan yung mga insurance, mga ganyan. Sa pagkakaintindi ko, parang kanya-kanya, no? Kanya-kanya diskarte, kanya-kanya package. Wala bang talagang template no? Na pinoprovide yung Republic Act na to na nabanggit kanina na ganito dapat pag volunteer ka, merong template na talaga. Wala bang ganyan na naka-provide ngayon? Wala pa po, Congressman. Marami pa pong naka-file in Congress na bills no, para mas ibigyan sana ng detalye itong provision about the insurance ng ating mga volunteers. Unfortunately, sa ngayon ay wala pang ganon na konkreto, ka-specific, Congressman. Ayan, kaya talaga gusto talaga natin, Jelly, mapalakas itong pagkakaisa ng mga institusyon, no, ng gobyerno, mga volunteers at mga mamayan, no, para sa pagpapanatili ng ating pong peace and order. No? Kaya talagang saludo tayo dito sa mga nakapagpataguyod ng peace and order dito sa mga ating mga volunteers. No? Yan ang titingnan natin pagbabalik natin sa Kongreso, Jelly, kung ano yung pwede nating maihain at mailatag, no? Para magkaroon talaga ng isang template na, no? Para dito sa ating mga mukhang kailangan nga, Manoy. Kasi syempre alam natin itong mga taong to, they really risk their lives. They put in a lot of effort and time. At saka marami silang tinutulong sa community. Talagang araw-araw kasama niyo itong mga volunteers na to na iba-ibang grupo? Yes, ma'am. Kaya dapat talaga maprotektahan sila. Maraming salamat sa ating mga bisita today sa aming pagbabalik. Bakit abot tenga ang ngiti ng mga bata sa Bonggao, Tawi-Tawi? Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Manoy Wilbert, napanood natin ang sitwasyon ng mga taga-Bonggao, Tawi-Tawi at ang pagsisikap nila bilang isang komunidad na itaguyod ang isa't isa. Pero, sabi nga nila, kailangan pa rin nila ng dagdag na suporta.
Ikaw, Manoy, base sa mga napag-usapan natin kanina with our experts, ano ang pwedeng solusyon ng mga problema nila? Well, Jelly, no, naglista ako rito no, kanina no, habang nakikinig. No. Ito yung ating mga ibibigay, no, ang mga solusyon natin pagdating sa short-term solutions. Of course, nakita natin napakahalaga ng mga supplies. No. So, para po dito sa Tawi-Tawi, bibigyan natin sila ng mga school supplies, no, katulad ng mga school bags, mga school kids, t-shirt, shirt, mga notebooks, writing pad, pens, pencils, mga erasers, mga school supplies na kailangan nila, no? At yung pati yung mga sharpener, yung mga lahat ng kailangan nila sa pag-aaral, no? Of course, sa ating pong long-term solution, patuloy tayong makikipagtulungan sa DepEd at Bridging Opportunities Philippines Incorporated sa pagtataguyod ng mga programang tumutulong sa mga mahihirap nating mag-aaral. No? And of course, konsultasyon sa DepEd ukol sa pagsusulong ng basic education facilities para sa karagdagang pasilidad sa mga eskwelahan tulad po ng Bohe Basag Elementary School at Abdul Manap Basal Elementary School. No? And dagdag na suporta sa library ng dalawang paaralan na pinuntahan natin sa pamamagitan ng pagkakaloob po ng mga libro at educational materials. No? Pagsusulong ng livelihood programs para po naman sa mga magulang para may pagkakitaan at masuportahan ang kanilang anak sa pag-aaral. No? And then, pakikipagtulungan tayo sa DSWD para makita yung pong mga hindi pa nailista kung pwede naman pong maisama dito po sa kanilang 4-piece na programa. No? At titingnan po natin yan. No? And then, of course, capacity building po para sa mga parents, teachers, association sa pagsusulong ng mga pangangailangan ng mga estudyante. Yan po yung mga long-term solutions na naisip po natin. Step by step, baby steps. Salamat, Manoy. Balikan natin si Pat at ang mga batang abot tenga ang ngiti ng matanggap ang ating munting handog. Eto, panoorin natin. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Bohe Basag Elementary School para bisitahin at kamustahin yung mga mag-aaral dito sa Tawi-Tawi City. Itong paaralan nito ay isa sa mga suliranin ng mga kabataan ngayon kakulangan sa kagamitan. Tara, bisitahin natin sila. Magandang araw! Muli ako po si Patricia Tumulak. Isa po ako sa host ng programang Si Manoy ang Ninong Ko. At ito po ay in partnership din. Pasalamatan ko rin po ang Bridging Opportunities Philippines at ang Tawi-Tawi government officials po dito. Maraming salamat po. Dahil tulong-tulong at sama-sama po naming naidala ang mga school supplies para sa inyo. Naway itong mga munting handog po namin para sa mga kabataan ay maging magandang simula at makatulong sa pagsisikap at pag-aaral po para sa pag-abot po ng inyong mga pangarap para sa may magandang kinabukasan. Ready na ba kayo? Ayan, ano ba ito? Halika. Ayan na ang mga school supplies nyo! Sabi nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman pagdating sa malawakang suliranin sa edukasyon, ang pagtutulungan ng bawat pamilya, paaralan at ng buong lipunan ang mabisang solusyon. Ang ganda ng mga ngiti nila. Sabi nga talaga, one community at a time. Isa-isayin natin lahat yan. Walang bibitiw dahil sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko, ang handog natin sa mga volunteer ng Caloocan. Abangan niyo yan. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat.
selflessness. Yan ang ipinakita sa atin ng mga volunteers sa Caloocan City. Pero paano ba natin sila masusuklian sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang komunidad? Manoy Wilbert, anong take mo dito? Well, tulad ng lagi natin ginagawa, Jelly, no, dami nating nailista dito, no, para sa ating mga short-term solutions, no, bibigyan natin sila ng mga kagamitan na magagamit para sa kanilang pag-iipot, yung pong itong mga flashlights, whistles, army stick, posas, medical kit, volunteer shirt para po sila ay na-identify, at of course, ang pinakamahalaga, ito pong health and life insurance, no, para po hindi naman po natin na gusto mangyari, pero just in case, meron po naman silang meron pong health and life insurance, no, na ibibigay natin sa kanila. And for our long-term solution, patuloy po tayong magsasagawa ng mga training at capacity building sa ating mga peace and order volunteers. Of course, ito ay sa pakikipagtulungan sa PNP and DILG. No? And pagpapalakas sa diwa ng volunteerismo sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan na pwedeng maging huwaran din sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. No? Gusto natin kasi gayahin po sila doon sa mga lugar na wala pang ganitong mga volunteer movement. No? And of course, ang pagbubuo ng mekanismo para sa mas maayos na koordinasyon sa tungkulin ng mga volunteers, no? Institusyon ng pamahalaan at iba pang sektor ng ating lipunan. No? And last, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa DOLE para po sila ay mapagkalooban ng alternatibo o dagdag na kabuhayan para sa ating pong mga volunteers. No? Ito pong mga livelihood projects ng DOLE na pwede po natin ibigay sa kanila dahil ito pong kanilang ginagawa ay tandaan po natin, libre po ito nilang ginagawa at wala pong bayad. No? So gusto natin silang bigyan ng alternative livelihood. Yan po yung ating pong mga long-term solutions na naisip, Jelly. Salamat, Manoy Wilbert. Panoorin natin ang turnover ng mga munti nating handog sa mga volunteer ng Caloocan. Ayan po, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Patricia Tungulak sa programa po ng Si Manoy, ang ninong ko. Alam po natin na lubos po talaga sa puso ang inyong pagmamalasakit po para po makatulong sa mga kababayan niyo po dito. Maraming salamat po at ramdam po namin ang inyong mga sakripisyo para sa komunidad. Ayan. At dahil nga po, yung tulong nyo ay talagang walang kapalit, inihahandog nyo ang inyong sarili para lang makatulong po sa mga kababayan natin po. Kami naman po ang magbibigay ng sorpresa para sa inyo. Handa na po ba kayo? Para mapaunlad po ang inyong kasanayan sa pangunguna po ng International Philippines Martial Arts Federation Combatan. Meron po tayong libreng arnis training ngayong araw para sa inyong lahat. Magandang araw po, sir. Good afternoon po, Ma'am Patricia. Good afternoon po sa mga kabarangay natin. So ngayon po, bibigay lang namin sa inyo yung mga basics. Ready na po ba tayo? Ayan! Okay po, maraming salamat, sir. Ready? Let's go! Talaga nakatulong yung arnis training po sa inyo para naman maprotektahan at mapatatag po natin ang ating sarili, pati na rin po yung ating komunidad. Mga kapuso, hindi pa po nagtatapos ang ating munting sorpresa. Ready na po ba kayo sa susunod? Okay, tawagin na po natin ang ating kasama dito. Mula sa Si Manoy, ang ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa para sa ating mga magigiting na volunteers. Tanggapin niyo po ang mga sumusunod na equipments para sa inyo. Simulan po natin sa mga arnis. Meron din po tayo mga whistles. Meron din
flashlight. Meron din po tayong mga rosas. Meron din tayong heat-resistant t-shirt, sakto sa tag-init. Ayan! At meron din po tayong mga medical kits sa pagkakaisa po ng Philippine Red Cross Team. Palakpakan po tayo! Hindi po nagtatapos ang sorpresa ng si Manoy ang ninong ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ayan! Eto na po. Tanggapin niyo po ang health and life insurance para sa inyo, sa isa't isa po. Hangad po namin ang pamamagitan po ng mga handog na ito ng si Manoy ang ninong ko. Mas mapalakas pa po inyong hanay, magpatuloy at tumatag pa po ang inyong diwa ng voluntarismo. Naway magsilbi po tayong paalaala na isang magandang paalaala po ito ng bayanihan. At napapagaan din po yung mga pasanin ng ating mga kababayan po. At para mas mabilis nating natutugunan ang suliranin ng komunidad at ng buong bansa. Palakpakan po tayo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako ng malaki at nabigyan tayo ngayon ng sponsor natin. Mga kailangan natin na bibilhin, hindi na natin bibilhin. Narito na, ibibigyan na sa ating mga kamay. Bilang isang volunteer, patuparin natin ang peacemaker at saka yung peace and order para sa mga kabataan. Malaki ang pagpapasalamat namin. Kahit ganyan lang tayo, natutuwa din tayo kung may mga tao nagmamagkain lang loob sa atin. Huwag tayo magsawa pag bigay din ng pasalamat sa kanila. Hindi lang sa salita, sa gawa, ang gagawin natin para sa kanila. Para sa kabutihan nila at kabutihan ng bayan sa Caloocan. Palakpakan po muna natin si Tatay dahil siya po ang pinakamatandang volunteer po na talagang matagal po ang serbisyo niya dito sa grupo po. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Tay. Dahil walang sawang pagsuporta at sa serbisyo niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating sponsor, si Congressman Wilbert Lee at si Manoy ang ninong ko. Ayun, maraming salamat po sa mga binigay nyo. Malaking tulong po yan sa aming mga volunteers. At yung kanina, yung isa sa mga na ibibigay nila, yung insurance. Kasi alam ko yun ang hinihingi. So, thank you po talaga sa grupo po ni Congressman Wilbert Lee. Sa dalawang kwentong napanood natin ngayong linggo, nakita natin na talagang kapag nagsama-sama tayo, ang mabigat, gumagaan. Ang mahirap, pwedeng maging madali. Manoy Wilbert, anong maiiwan mo sa atin today? Tandaan lang natin ito, Jelly. No? Sigurado ko lahat po tayo, ikaw, ako, tayong lahat tayo nagnanais ng isang patas, ligtas at mapayapang lipunan. Gusto nating ang ating mga kabataan ay itaguyod natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para maitaguyod nila ang kanilang sarili, magpapaunlad ng trabaho para po naman may paunlad po ang kanilang pong pamilya ng buong bansa. We deserve better and we should demand better. We should demand better para sa ating mga kabataan para po lahat tayo ay mapunta sa isang lipunan at kinabukasan na kung saan winner tayo lahat. Maraming salamat, Manoy Wilbert. Maraming salamat din sa ating mga naging bisita at higit sa lahat, sa ating mga kapusong nakatutok palagi, linggo-linggo. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts. Sa FB, si Manoy ang ninong ko, sa IG at TikTok at ang ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon
o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Nakita ulit tayo next week, alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas, at pati sa GMA YouTube channel. Bye mga kapuso! Tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa.